Ito ang ARBC Devotionals from Genesis to Revelation. At ang passage natin ngayon ay Deuteronomy chapter 18 verse 15. This is the word of the Lord. The Lord your God will raise up for you a prophet like Moses from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So ang Book of Deuteronomy ay tinatawag na the second law, pangalawang batas, dahil pag-uulit ito ng mga covenant laws na nakalagay na sa Exodus at sa Leviticus. Kaya inulit ito dahil para ito sa target audience na mga next generation ng mga Israelita. Nung previous na paglabas sa Egypt, sa Exodus ng Israel, mga bata pa sila. Kaya sa panahon na to, binigyan sila ng isang event para makipag-recovenant sa Diyos. So may tuturing natin itong recovenanting, pagpapanata nila, pag-oath nila sa kanilang loyalty kay Yahweh. At dito sa passage natin, sa Deuteronomy 18:15, nangako yung Diyos na magtatayo siya ng panibagong propeta pagkatapos ni Moses, na katulad ni Moses. And we know that it is fulfilled in the person of the Lord Jesus Christ. Nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo, siya yung higit na Moises. Possible naman talaga na ibang mga prophets na nag-succeed kay Moses ay fulfillment din itong pangako na ito. However, sa Deuteronomy chapter 34 verse 10, ito yung sinabi, "Since then, no prophet in Israel has risen like Moses, whom the Lord knew face to face." Wala na daw ibang propeta na lumabas na katulad ni Moses na kilalang kilala yung Diyos ng mukha sa mukha. Kung merong mga isang prophet na kilalang kilala yung Diyos even more than Moses, it is the Lord Jesus Christ. The prophet whom God will raise, who knew him face to face, is his only begotten Son. Yan yung sinabi sa John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made him known. Walang ibang nakakakilala sa Ama kung hindi ang Diyos Anak, na kasama niya sa walang hanggan, na He is at His side, He is at His bosom. Kaya Jesus is a prophet, but He is not simply a prophet. He is the prophet. Si Jesus, hindi lang siya yung tagapagdala ng salita. Siya mismo ang salita ng Diyos. Hindi lang siya mensahero ng Diyos. Siya mismo ang mensahe ng Diyos. He is the Word of God. Sinabi rin sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2 na siya yung final prophet natin. Siya mismo yung isusugo na propeta ng mga propeta. Kaya lang merong previous office ng pagiging prophet ay para i-foreshadow, ihanda tayo doon sa nag-iisang pinaka nasa tuktok na propeta ng Diyos. He is the Word of God. At dito sa promise na magbibigay yung Diyos ng isang propeta na katulad ni Moses, ay may corresponding command. At yung command ng Diyos, listen to Him. Deuteronomy 18:15, "The Lord your God will raise up a prophet like Moses from among you. You must listen to him." Inulit yan sa verse 18 ng chapter 18. "I will put my words in his mouth. He will tell them everything I commanded him. I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name." Mananagot daw sa Ama kung sino man ang hindi makinig sa Panginoong Hesukristo. Kaya dapat ma-realize natin na yung Holy Scriptures, yan ay salita ng Panginoong Jesus sa iyo individually, at ganun din sa covenant people corporately. Kaya kung meron man tayo magiging reflection dito, pagninilay,
Kailangan nating itanong sa sarili natin, ano nga ba yung tinuturo sa akin ni Jesus? Ano yung sinasabi sa akin ni Jesus sa pamamagitan ng Biblia ngayon? At kung hindi ka pa Kristiyano, you are an unbeliever, ang pinaka-main message ng Panginoong Jesus sa iyo is magsisi at manampalataya sa Kanya para sa kaligtasan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan, para makipagkasundo ka sa Diyos kung kanino ka nagkasala. Yan yung primary message ni Jesus. Ganon din sa mga believers na. Ano kaya yung sanctifying message ni Jesus para sa mga mananampalataya? So you should take that personally. Ano nga ba yung tinuturo sa iyo ni Jesus ngayong yugto ng buhay mo na to? Ngayong season ng buhay mo na to? Another reflective question is, how is my listening to the Lord Jesus? Kamusta na yung pakikinig ko sa Panginoong Jesus? Sinabi ng Ama sa baptism at transfiguration, listen to Him. Sinabi rin ni Jesus, my sheep hear my voice and they follow me. So, bilang mga nag-aangkin at kinikilala ng mga mananampalataya, fair na diagnosis na sa sarili natin, kamusta na ba yung pakikinig ko personally sa Panginoong Jesus? Manalangin tayo. Diyos Ama, maraming salamat dahil binigay mo si Jesus na siyang salita mo bilang maging tagapagsalita, propeta ng mga propeta. Hinihiling po namin na bigyan niyo kami ng bukas na tainga at puso para palaging makinig sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pangalan ng salita ng Diyos, si Jesucristo. Amen.